Tataka siya kung bakit mag-isa lang siya doon. Tila nawala sa isip ni Ulrich ang lahat tungkol sa kanyang pagpapatalsik. Hanggang sa pamana ng kanyang lolo at mga hangarin na maging pinakamahusay na tumatakbo sa kanyang isipan ng sabay-sabay, sinusubukan niyang gamitin ang kanyang mahika. Ngunit ang sakit sa pagbara ay humahadlang sa kanyang pagunlad. Makikita si Ulrich na lumalabay sa pagsubok. Ipinagpapalagay ni Sin ang posibilidad na may kakayahan si Elric na gamutin ang kanyang sakit na nakabara. Ang pagpapasya na tulungan ni Sin ang kanyang kaibigan ay nagpasya na naroroon para kay El Rey sa loob ng Office of Aston Academy's Dean Barracks. Nagbabasa siya ng pahayagan nang pumasok si Sin upang talakayin ang ulat ng pananaliksik. Nakita ang mga tanong ni Dean na nagtatanong kung ipinahihiwatig niya na ang ulat ng pananaliksik ng Deans ay hindi tama. Nilinaw ni Sin na naghahanap lang siya ng opinyon ng mga Dean dahil may posibilidad na may ibang bagay na naglalaro. Ang Dean, habang kinikilala na hindi niya naiintindihan kung paano nakita na dumating sa conclusion na ito. Hindi nakita na kung nabigo siyang kumbinsihin siya, kahit na ang kanyang katayuan bilang anak ng pinakamalapit na pamilya ay hindi mapoprotektahan siya mula sa mga kahihinatnan. Nakita ang mga pandama, isang napakalaking pag-agos ng mana na nagmumula sa dekano, na napagtatanto na ito ay kapangyarihan ng isang ikapitong bilog na mago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan ni Ulrich ang pinto sa opisina ng mga Dean at pumasok. Natarante si Sin sa aksyon ni Elric, actions sa mga tanong tungkol sa pagkabaliw. Nagtataka kung bakit siya papasok sa Dean's office nang walang pahintulot. Sinabi ni Ulrich na magalang na binati ang Dean at humingi ng paumanhin sa kanyang hindi inanyayahang pagpasok. Kinausap ng Dean si Elric at tinanong kung opinyon niya ang deduction. Kinumpirma ni Elric na opinyon niya talaga yon. Pinalakpakan ng Dean si Elric para sa kanyang pananaw, binanggit na kapansin-pansin para sa isang mag-aaral na mag-isip ng ganoong bagay. Gayunpaman, tinanong niya si Elric tungkol sa kakulangan ng konkretong katibayan sa likod ng pagbabawas, na itinuturo na lumilitaw na ito ay isang hula lamang kung paano kumpiyansa na sinabi ni Ulrich sa Dean na ang kanyang pagbabawas ay isang pangunahing katotohanan na kahit 3 taong gulang pa lamang ay mauunaan ito. Hinahamon niya ang Dean sa pamamagitan ng pagtatanong kung nangangailangan pa rin siya ng konkretong ebidensya para sa gayong simpleng katotohanan. Nagulat si Sean at nagtataka kung bakit kinukot siya ni Elric ang Dean, sa takot na baka malagay sa alanganin ni Ulrich ang iyong sitwasyon. Pakiramdam ni Dean ay nalulula sa kapangahasan ng isang tao na hindi man lang makapag-condense ng mana ng maayos, ay hindi napigil ang tumetawa sa mga salita ni Ulrich. Inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, nagpupumilit na mahanap ang tamang sagot nang hindi nababagabag. Direktang tinanong ni Elric ang Dean kung sinasabi niya na mali ang kanyang hula. Inamin ng Dean na may ilang individual na natitisod sa mga haplos ng pag-ibig, ngunit ang mga nagsasalita ng hindi alam ang kanilang lugar ay basura, na tila si Elric ang tinutukoy. Sa kabila nito, kinikilala ng Dean na bilang isang propesor, hindi niya maaaring baliwalain ang opinyon ng isang estudyante. Kaya nag-propose siya ng taya kay Elric. Nag-aalok siya na ibigay ang lahat ng kinakailangang mapagkukunan para makabuo si Elric ng isang exploration team. Gayunpaman, kung nabigo si Eric na patunayan ang kanyang mungkahi, dapat niyang ipagsapalaran ang isang mahalagang heirloom na iniwan ng unang punong guro. Samantala si Sean at Elric sa isang karwahe ay nakaupo at kitang-kitang si Sean galit kay Elric. Tanong ni Elric, na tila pinipigilan ito dahil malapit nang mahulog ang kanyang mga tenga. Ipinagpatuloy ni Ulrich ang pagbabasa ng kanyang libro na halos nakahiga sa kanyang upuan at casual na sinabi na ayos lang dahil napagkasunduan nilang huwag siyang pigilan. Kung makita niya ang pugad ng mga dragon na nakikita sa pagkabigo, agawin ang libro mula sa kamay ni Elric. Nagprotesta si Ulrich, na binanggit na nagiging kawili-wili ang libro, ngunit nag-ambala siya ni Sean, na nagpahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kung mali ang mga hula ni Elric. Pinaalalahanan niya si Elric, in case na mali siya, kukunin ang family heirloom. Sumulyap si Ulrich sa pendant na suot niya at nakalaan si Harlem sa head ng Malvan. Ang kanyang pamilya, si Ulrich ay walang pakialam na tumugon, na itinuturo na ang Dean ay matagal nang nagnanais sa pendant para sa kanyang sarili. Napansin ni Sean ang pagtawa ni Eldrix at tinanong niya kung naiintindihan niya ang kabigatan ng sitwasyon bilang tugon ni Ulrich ay salamat. Nakita sa pagtayo sa tabi niya sa buong pagsubok na ito. Nakita ang bigat ng sitwasyon na ipatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo at tinanong si Eric tungkol sa kanyang mga plano. Umupo ng tuwid si Ulrich at magiliw na tinawag ang kanyang mahal na kaibigan,
Pagkatapos ay nagtanong kung tunay na naniniwala si Sean na tinanggap niya ang taya para lamang maiwasan ang pagpigil. Nagtataka kay Elric sa tanong at nagpaliwanag. Nilinaw ni Elwick na kung ang Dean ay naglakas loob na pagimbutan ang pamilyang Malvin na heirloom, dapat ay itinaya niya ang kanyang buhay bilang Dean. Bilang karagdagan sa eksena ng palawit ay nakaligtaan ang katotohanan na si Elric ay kilala sa dalawang palayaw, isa na tinawag siyang kahihiyan ng Malvina. At isa pa na nagtatak sa kanya bilang ang pinakamasama sa Malvern. Ang iyong mga eksena sa pamilya ay bumabalik sa isang nakababahalang alaala noong 7 taon na ang nakalipas noong siya ay freshman sa Austin Academy. Noong panahong iyon, si Ulrich ay 15 taong gulang pa lamang at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiwalay, nakaupo ng hiwalay sa iba. Isang grupo ng mga kaklase na pinamumunuan ng isang estudyante na nagngangalang Raven, ang lumapit sa kanya at sinimulan siyang kutsain. Tinuya ni Reverend. Tinanong ni Elric kung karapat-dapat ba talaga siya sa Malvern na iyong pangalan at tinanong kung posibleng inagaw siya ng punong guro sa mga lansangan. Ang malupit nilang mga salita ay labis na nasaktan si Elric, nakaramdam ng kahihiyan. Hindi na kinaya ni Elric ang mga pang-iinsulto at pabigla-bigla niyang hinampas ng bowl ang kristal si Riverine, dahilan para matambe siya sa lupa. Nakuha ng pagkilos na ito ang atensyon namin at ng komite ng Academy's disciplinary, at kinailangan ni Ulrich na harapin ang mga kahihinatnan. Sa panahon ng pagdinig, tumayo si Ulrich sa harap ng mga miyembro ng komite at ipinagtanggol ang kanyang sarili sa pagsasabing siya, bilang pinuno ng isang pamilyang duke, ay may karapatang parusahan ng isang tao mula sa isang pamilyang may diskwento na nang-ahas mang insulto. Tinanong niya kung may anumang issue sa kanyang pagkilos sa loob ng mga batas ng imperyo. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpa siya ang komite na suspindihin si Elric, dahil idinidikta ng mga tuntunin ng akademya na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng estudyante. Gayunpaman, mula sa araw na iyon, walang sino man ang nang-ahas na maglagay ng daliri kay Elric muli. Bumaba ang tingin ni Sin sa libro, inagaw lang niya sa mga kamay ni Elric at galit na galit. Dahil sa pagbabasa ng ipinagbabawal na libro at hiniling niyang malaman kung ano ang iniisip niya. Inamin ni Ulrich na talagang bawal ang libro at kung nahuli siya nito, maaaring maharap siya sa malubhang kahihinatnan, posibleng kahit na masunog sa eksena ng estado ay ibinalik ang aklat kay Elric, na tinawag siyang baliw at kinwestiyon ang kanyang mga intensyon sa pag-aaral ng sining ng pagpapalakas ng katawan ng Beast King. Ipinaliwanag ni Ulrich na siya ay interesado kung ang sining ay maaaring makatulong sa paggamot sa pagbarang sakit. Ikinwento niya ang kasaysayan ng pagsalakay ng Beast King sa imperyo kasama ang kanyang hukbo ng Beastman, na nagtataglay ng mga kahangahangang pisikal na kakayahan dahil sa mga sining na nagpapalakas ng katawan. Gayunpaman, ang mga sining na ito ay nawala nang ang imperyo ay pinalayas. Ang mabait na hayop at ang Beastman at ang mga iskolar ay nabigo na mabawi. Habang si Sean ay nagtataka, inaangkin ni Ulrich na nabawi ang nawala na sining, bagaman wala siyang ideya kung paano ilapat ang mga ito sa kanyang katawan. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Sean na nabigla muli. Nagsimula silang magtalo habang mas lalong nadidismaya ang dalawa sa isa't isa. Biglang huminto ang karwahe, na nagudyok sa kanila na lumabas para imbestigahan ang issue. Isang grupo ng mga lalaki ang lumapit kay Ulrich at binati si Elric sa mahabang panahon na hindi pagkikita. Nagulat si Eric nang makita sila doon at nagtanong kung bakit sila naroroon. Sagot ng kagalang-galang, na nagsasabi na ito ay dahil siya ay nagmamalasakit sa kanyang mga kapwa kaklase. Si Raver ay isa na ngayong senior researcher sa Barracks Research Institute. Pinagalitan siya ni Sean, ngunit tila naguguluhan sila at ipinaliwanag na hiniling sila ng Dean na tumulong para kay Sin at Elric ay hindi maiwasang mapanukso kung gaano kaganda ang Dean Barracks na magpadala sa kanila. Kahit na sinabi sa kanya ni Ulrich na hindi niya kailangan ng tulong. Bilang tugon, lihim na tinanong ni Sean si Elric na tingnan kung ilan sa mga lalaki ang nagtatago ng kanilang mana. Dahil may kakayahan si Elric na maramdaman ito. Kinumpirma ni Ulrich na parang ito ang estilo ng Dean Barracks at tinitiyak na huwag mag-alala dahil may inihanda siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang kamiseta, nagsiwalat ng isang bagay. Nagiiwan kay Sean sa pagkabigla, at tinanong niya si Elric kung paano niya ito nakuha. Nagulat si Dean nang bumalik si Reverend sa kanyang opisina at ipaalam sa kanya na napabuntong hininga na kinuha ni Elric ang Johanna Breath at ipinaliwanag ng Asher Skylord Armor River na ipinahiram nila ang makapangyarihang 4-star magic equipment na ito kay Elric dahil hiniling ng Dean sa kanila na tulungan si Elric hanggat maaari.
Ang hininga ni Johanna ay isang lang na naglalaman ng apoy ng impyerno na nagniningas hanggang sa maging abo ang target, habang ang Asher Skylord armor ay isang baluti na may pambihirang panlaban sa parehong pisikal, pag-atake at elemental magic. Pinagalitan ng Dean si River dahil pinahintulutan niya ang isang estudyante, lalo na si Elric, na magkaroon ng akses sa ganitong mapanganib at makapangyarihang kagamitan. May kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak, ang Dean ay bigo at pinaalis si Reverend, ayaw nang makita ang kanyang mukha. Mabilis siyang umalis sa opisina na nag-aalala tungkol sa mga posibleng kahihinatnan. Kung malalaman ng ibang mga kandidato, napagtanto ng Dean na maaaring magdulot ng kaguluhan ang mga aksyon ni Ulrich. Gayunpaman, kinikilala niya na marahil ang Elric's bloodline ay gumaganap ng isang papel sa kanyang mga pagpipilian. Pinag-iisipan ng Dean na palitan ang mga walang kakayahan na iskolar na nakaligtaan ang mga pangunahing bagay na kahit isang estudyante ay mapapansin. Ang masasamang pag-iisip ay at pumasok sa isipan ng mga Dean. Habang pinaplano niyang pagsamantalahan ang sitwasyon para makuha ang magic pendant, na pinaniniwalaan niyang makakasiguro sa kanyang posisyon bilang susunod na punong guro. Nilukot niya ang dyaryo sa kanyang kamay, alam na bagaman nanalo si Ulrich sa bet, masisiguro lamang ang tagumpay kung makakalabas itong buhay. Si Elric ay nananatiling abala sa pagbabasa ng kanyang libro habang ang Reverend at ang kanyang grupo ay nakatayo sa tabi niya, pinagmamasdan siya. Samantala, pinaandar ng eksena ang kanyang magic man ng paghahanap at napagtanto na tama nga si Elric. Kinikilala ni River ang katotohanan at kinukumpirma na ito ay tunay na naroroon. Kumpiyansa na pinatunayan ni Ulrich na alam niya ito sa lahat ng panahon at agarang tumawag sa pangkat ng ekspedisyon, na hinihimok silang kumilos ng mabilis bago mawala ang haligi ng liwanag. Mabilis na binuhat ni Sean si Elwick sa kabila ng kanyang kahihiyan upang makatakas ng mabilis. Gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan, lumipad sila, naiwan ang Riverine at ang kanyang mga anak. Tumawag ang mga lalaki pagkatapos nilang magtanong paano sila. Naabutan ni Riverine at ng kanyang mga anak sina Elric at Sin pagkatapos ng matinding pag-akyat. Hinihiling nila Elric at Sin na hintayin sila. Tinutuya sila ni Elric, nagtatanong kung bakit sila pagod nang makarating silang lahat sa tuktok. Laking gulat nila nang walang makita doon, kahit isang ilog ng kuweba sa mga tanong ni Elric. Nagdududa na ang pugad ng dragon ay maaaring nasa ganoong bukas na lugar. Idinagdag ng isa sa mga batang lalaki sa tabi ng ilog at sa gilid na si Malvin ay palaging nagdadala ng masamang resulta. Mapanuksong tinanong ni River si Elric kung maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang naunang pagbabanta na buksan ang kanyang bungo. Bastos na nagmumungkahi na ang isang tao ay dapat magbayad sa kanila para sa kanilang mga problema pati na rin. Biglang tumawag si Ulrich para sa tulong kay Sean na humihiling sa kanya na gumawa ng malawak na butas. Si Sean ay sumunod, na isinaaktibo ang kanyang flare magic upang maghukay ng napakalaking butas sa lupa. Sa wakas, may natuklasan nila, at inanunsyo ni Sin na siya ay itinatag. Nagsimulang magtanong ang isa sa River's Boys, ngunit bago siya makatapos, sinalubong sila ng isang napakalaking pagsabog ng mana. Sinisikap ng lahat na iwasan ang paglabas ng mana, ngunit tiniyak ni Elric sa kanila na huwag matakot. Ipinaliwanag na ito lamang ang nakakulong na mana na damaloy ng likhain nila ang kabuuan. Inutusan ni Elric ang lahat na pumasok sa butas. Sinundan ng lahat si Elric nang makarating sila sa ilalim ng butas. Naguguluhan ang mga miyembro ng expedition team sa matinding lamig sa lugar. Sa kabila ng paggamit ng mga spell para magpainit, may napansin si Ulrich at napatigil ito. Parang nagtatanong kung may nakikita ba siya. Sumagot si Elric na wala siyang nakitang partikular na bagay. Ngunit nagkaroon ng panlalamig sa kanyang gulugad. Itinuturing ito ni Sean kay Elric na nanlalamig. Habang nagpapatuloy sila ng isang nilalang na may pulang mata ang nakapansin sa kanila at napabulalas na sa wakas ay dumating na sila. Gayunpaman, hindi ito naririnig ni Elric at ng mga miyembro ng koponan. Sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang napakalaking pinto na pinalamutian ng isang dragon seal na nakaprint. Ang isa sa mga miyembro ng koponan ay nagmumungkahi na tipunin ang lahat ng malakas upang subukan at itulak ang pinto. Habang ang isa ay nagmumungkahi na gumamit ng mahika upang mabuksan ito habang nag-eeksperimento sila sa iba't ibang mga diskarte, nanawagan si Ulrich sa kanila na huminto sa pag-usisa. Lumingon silang lahat sa kanya. Itinuro ni Ulrich na ang pinto ay may tatak ng isang dragon at wala silang ideya kung ano ang maaaring mangyari kung magpatuloy sila ng walang ingat. Naiinis si River sa pag-iingat ni Elric, sa paniniwalang nagpapakita lang siya ulit, na ikinainis niya.
Habang pinapayuhan ni Elric ang lahat na maging maingat at huwag gumawa ng anumang independyenteng aksyon kapag sinusubukang buksan ang pinto. May napansin si River sa ibabaw ng pinto. Umupo siya sa lupa at sinusuri ang material ng pinto, iniisip kung ito ay ginto o iba pa. Biglang napansin ni Elric si River at agad siyang sinigawan na huwag itong hawakan. Bago makapagtanong si Reverend kung ano ang pinagsasabi ni Eric, hindi niya sinasadyang hinawakan ang pinto, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog sa kanyang likuran. Si Ulrich ay sumisigaw para sa bawat isa na mag-ingat, na nagbabala sa kanila na ito ay isang bitag. Mabilis na isinaaktibo ng pangkat ng ekspedisyon ang kanilang mga kalasag. Upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga epekto ng eksena ng pagsabog, tinanong si Elric ang tungkol sa kanilang susunod na hakbang. At ipinaliwanag ni Elric na susubukan niyang i-decrypt ang text sa pinto. Nakiusap ang mga miyembro ng panic team kay Elric na iligtas sila, ngunit hinihimok niya silang manatiling kalmado. Pumasok si Ulrich sa isang estado ng kadiliman at pag-iisa, na tumutuon sa pag-decryption ng teksto upang makahanap ng solusyon.